Praise the Lord, kaabsat. Kablawang kayo man tinimbag nga rabi tayo amin, ken kang grunaan na ni Apo tayo nga Yesu Kristo nga pagdaydayawan tayo. Asakbay nga rod nga en tayo iti opening prayer. Tuwatek man nga tumakder tayo ket ibasak man pay dagiti maramat. Opening prayer tayo ket ni ay first prayer tayo ni Sister Jaya. Ti mangidalan to kanya tayo ti praise and worship ni Brother Justin. Ket kantahin tayo mga Rodrigo na amok ti Diyos. Amok ti Diyos isuro na idalan na. Amok ti Diyos isuro na idalan na. No agbyagak anasampan ijak tun pagpasulan. Amok ti Diyos isuro na idalan na. Amok ti Diyos. Amok ti Diyos tinagtubay bayan. Amok ti Diyos tinagtubay bayan. No agbyagak anasampan ijak tun pagpasulan. Amok ti Diyos isuro na idalan na. Ito may harapin din. Heavenly Father, good Lord, Apo Diyos, pinupulot, sinasamba ka namin, Panginoon. Dinadakila ka, Father God, because Lord, you are King of Kings and Lord of Lords, Panginoon. You are our Redeemer, our Provider, our Savior, Panginoon. Lord, nothing is impossible. You, Father God, Apos, daydayawen na ka, itantanok na ka, Apos, kasi Father, na kayong imbag ka, Panginoon, iti pa nang biyagmi, ditong galmay sa kata kami, Father God. Lord, iti mo na, Panginoon, agyaman kayo, Panginoon, kasi Father, ini ka na kami, Apos, di oras, tikas na Father, mabalinda ka manin, Apos, na dayawen, mabalinda ka manin, Apos, itanok, Father, kasi Panginoon, na kayong imbag ka, Father God. Lord, iti agtultuloy, Panginoon, iti nga araming, Father God, bendisyonam, Panginoon, bayang Father, iti Espiritu Santo, Father, iti garaw, bayang Apos, ti Holy Spirit mo, Father, iti agbalagi, Panginoon, tunggal may sa kata kami, Father, at makarik na, Father, anointing, makarik na, Father, iti wisdom mo, Father God, makarik na, Apos, ti presensya, Lord, bayang Apos, ti puso, iti panunot mo, Father, katikas na, Apos, marik namin, Panginoon, iti ayat mo, iti parabo mo, Father God, katikas namin, Panginoon, iti agtultuyo, Father, iti aramatem, Panginoon, Lord, bayang Apos, ti puso da, bayang Apos, ti panagbiag da, Father, usaram, Panginoon, kas pagayatang, Father God, Lord, Apos, bayam, Panginoon, ti Espiritu Santo, iti Holy Spirit mo, Father, iti mangguyag, kidakwada, Father God, Lord, ibagada, kin aramiden da, Father, iti kayat mo, Father God, Lord, Apos, kas tamet, Panginoon, iti agbibuya, Father God, Lord, bendisyonam, suda, Father, batabataan na kami, Panginoon, ngay bless, Father God, nga Apo Diyos, magtultuloy ka, nga garaw, Father God, awan, ti ket nga dawatin, nagitibalay, victory ti aramidem, Panginoon, Lord, Apos, nagtultuloy, Father God, di Apos, agrag-o kami, agragsak kayo, Father, kasi Apos, mariklik namin, Panginoon, ti ayat mo, mariklik namin, Father, ti Holy Spirit mo, Father, kasi tamet ti saom, Panginoon, mga pamimayan, Apos, nga dinggen, Father God, Lord, Apos, tulungan mo na, Panginoon, Lord, agtultuloy ka, nga garaw, Father God, isaon na, Apos, ti pagayatam, kasla adipin mo, Panginoon, Lord, Apos, isubsublimit ti katatadayo, glory kay panagyaman, in Jesus' name, Amen. Ayan, blessed na po sa ating lahat. So, inaanyahan ko po ngayong lahat na kayo dumulos sa amin sa pagpupuri sa ating Panginoon. Hallelujah!
Dawati kakabsat, katumakdar kaya maamin, katig may sata yung mga idayaw, magitanong tinabatig ka na ni Apo Diyos. Amen, hallelujah. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah is to our God. Glory hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah is to our God. Glory hallelujah is to our God. Every praise is to our God. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes, He is, yes, He is. It's to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah is to our God. His glory, hallelujah is to our God. Every praise is to our God. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes, He is, yes, He is. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes, He is. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah is to our God. His glory, hallelujah is to our God. Every praise is to our God. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. Yes, hallelujah. Yes, Lord. Yes, hallelujah, God. You are our healer, Father God. You are our deliverer, oh God. You are our everything, oh God. Lord, we worship and glorify your holy name, Father God. Lord, let your Holy Spirit dwell in our midst, oh God. Lord, hayaan mo po mga Panginoon na aming damain ng iyong presensya, Father God. As we continue to worship your name, Father God. Nais mo namin, Panginoon, na Lord, maranasan mo ni Panginoon ang iyong kapangyarihan, Father God. Nais mo namin, Panginoon, na Lord, damain ang iyong pagmamahal, Panginoon. Oh, hallelujah, God. Tutulog sa'yo, nagpapakong
nagpakumbaba, nagsusumamo, maging tapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makaringi ka at sa'yo ay umisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luglukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Makari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Ang puso ko'y dumudulog sa'yo, yes God. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, maging tapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makaringi ka ay sa'yo ay uwisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luglukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Makari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luglukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Makari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Maghari ka, maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka. Sa puso ko, sa buhay ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luglukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Yes, Lord God, maghari ka, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, maghari ka, Panginoon, sa aming mga puso, Father God. Lord, hayaan mo, Panginoon, ng iyong Espiritu Santo, Panginoon, Lord, maghari sa aming buhay, Panginoon, sa aming puso, Father God. Lord, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, Panginoon, sapagkat, Panginoon, Lord, napakabuti mo, Panginoon. Dakila ka, O Diyos, dakila ka, Panginoon. Wala kang katulad, Panginoon. Hallelujah, God. We worship your name. We glorify your name, Father God. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon, ipinagkaloob mo sa amin, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon. Sa gabing ito, Panginoon, Lord, ibinigay mo, Panginoon, upang kami, Panginoon, magtipon-tipon, Panginoon, upang ikay purihin, Panginoon. Lord,
We pray, Father God, Lord, sana, Panginoon, Lord, kayo po ang mag-bless sa bawat isa sa amin, Panginoon, Lord. Let your Holy Spirit dwell in our midst, Father God. Kaya Panginoon, na Lord, aming madama, Panginoon, ang iyong presensya, Father God. At Panginoon, Lord, naniniwala kami, Panginoon, na Lord, napasaya ka na namin, Panginoon, sa mga awiting ito, Father God. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa iyong presensya, Father God. Kita Apo Diyos, dawatin may kadikat ka, Father God, nga Lord, sa katagtultuloy nga garaw, sa katagtultuloy mga i-bless, sa tugkal may sakada kami, Father God. Kita Apo Diyos, nga naglipas na iting aramid, may marik namin ti presensya, marik namin ti barat, ti ayat mo, Father God. Kita Apo Diyos, garaw ka ti biyag, ti sagtugal may sakada kami, Father God. Lord, blessing upon blessing, Father God. Thank you, Father God. Thank you, Jesus Christ. And Lord, nagyaman kami ti advocate ka, Father God, kit Apo Diyos sawan ti alaay, mga dayaw, Father God. Ti sublime kin ka, ti kan adayaw, iti glory kin ti panagyaman. In Jesus' name, amen and amen. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid sa Panginoon. Tunay pong napakabuti ng Diyos dahil binigyan niya tayo ng napakagandang pagkakataon na magkasama-sama sa ating online devotion ngayong gabi dito sa TFI Aninipan. Isang mainit na pagbati sa lahat ng nasa Zoom at sa mga nanonood sa ating Facebook Live. Kahit tayo magkakalayo, iisa ang ating layunin, ang magpuri at magpapasalamat sa ating Panginoon. Ngayong gabi, tayo rin ay pinagpala dahil makakasama natin ang ating messenger pastor na si Pastor Gary Aburita mula Abu Dhabi, Dubai, na magbabahagi ng mensahe ng Diyos para sa atin. Inaanyayahan din namin kayong mag-comment ng amen para makita namin na kayo'y kasama naming nanonood. At kung mayroon po kayong prayer request, maaari ninyo itong i-comment sa live o kaya naman ay message or i-PM ang ating official page, TFI Aninipan Flora Apayao. Huwag kalimutan na i-like at i-follow ang ating page para kayo laging updated sa mga gawain ng ating ministeryo. Muli, welcome po sa bawat isa. Ihanda na natin ang ating mga puso at sama-sama nating sambahin at itaas ang pangalan ng Diyos ngayong gabi. Amen. Welcome po. Pastor Gary, pasok na po. Pasok na. Sige, pas. Okay na, pas, nakaset na po. Amen, amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Clear po ba yung voice ko? Clear po, pas. Amen. So magandang gabi po mga kapatid. Amen. So praise God dahil binigyan tayo ng Lord ng panibagong opportunity. Amen. So ngayon po ay bagong taon. Amen. Bagong taon na ipinagkaloob ng Diyos sa atin. So purihin po ang Diyos sa ating mga buhay. Dahil siya po ang nagkakalob ng lahat ng mga bagay. Amen. So itong New Year na ito ay marami po tayong gagawin at ang Diyos na ating sinasamba ay mas lalong maraming gagawin sa ating mga buhay.
Amen. So patuloy tayo maging good and faithful servant ng Lord dahil siya lamang ang ating patutunguhan. Amen. So praise God. So ngayon po dako po tayo sa ating isa sa pinaka essential na part ng ating pag-worship kay Lord. Walang iba yung ating pag-aaral at pakikinig ng kanyang salita. Amen po ba? Amen. So praise God. So yung ating pong magiging monthly na theme, no? Theme for this month po is um about po siya sa new beginnings, no? New beginning or new beginnings, no? Ang theme po na ito is po siya, broad po siya. So any topic na ito-topic mo, no? As long as siya connected or related sa ating theme, no? Amen. So praise God. So ito po yung topic natin ngayon, all about new beginnings. Amen. Dahil since New Year, no, January, bagong taon, bagong buwan, no? Kumbaga relate natin. Amen. Na ang New Year is hindi siya about something culture lang siya na nagbabagong taon, bagong taon, di ba? Sabi nga, buti pa yung tao nagbabago pero yung buhay ng tao hindi. Joke lang ha. Pero yung tao daw hindi nagbabago, no? I mean, yung tao patuloy pa rin ah, sinusunod yung kanyang kagustuhan, kalooban, di ba? So since ang ating theme is new beginnings, ito po yung ating verse sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Amen. So sige po, ating po i-open ng ating mga Bible sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Amen. So atin pong basahin niyo po dyan and babasahin ko rin po dito. Amen. Sige po, verse 17 ng 2 Corinthians chapter 5. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away. Behold, the new has come. Amen. So, ang kapag ka New Year is hindi siya about something like yung parang something resolution, mga ganon, 'di ba? Hindi naman siya mali kung ginagawa mo 'yun. Pero 'yun nga, kahit anong gawin natin na mag-start ulit, 'di ba? Hindi natin natatapos. Palagi tayong nagfe-fail. Amen. Palagi tayong um yung ating mga gustong gawin, no? Every January, for example, every New Year, meron kang mga New Year's resolution, no? Pero hindi natin nagagawa lahat, 'di ba? So before ko pa ipagpatuloy yung topic natin, let us all pray first. Amen. Sige po, let us pray. Heavenly Father, in the name of Jesus, Lord, salamat po. Salamat po sa oras ito na ipinagkaloob niyo sa amin, Lord God. Salamat dahil kayo ang Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Lord, thank you dahil ipinapaalala niyo sa amin, Lord God, itong New Year na ito na you are the same yesterday, today, and tomorrow, Lord God. Hindi kayo nagbabago, O Diyos. You never change, Lord. You are the God of Abraham, Isaac, and Jacob, the God of Israel, the God of the old and the new covenant, the God who made the heavens and the earth. You are our God, the creator, the provider. You are the God, the redeemer of all things. You are our God, the King of kings and the Lord of lords. Your name is Yahweh. You are eternal, everlasting, and ever-living God. Hallelujah. Thank you, Father, sa oras nito, Panginoon. Salamat sa biyaya at pagkapala. Salamat sa presensya niyo, sa pag-ibig niyo, Diyos. Salamat, Panginoon, sa aming pag-aaralan ng mga salita niyo.
We pray, Lord God, na ah, by your Holy Spirit, Panginoon, na siya ang mag-lead, mag-guide sa amin, sa aming pag-aaral ng salita niyo, O Diyos, upang aming patuloy na malaman, maunawaan, Lord God, the deeper meaning, O God, sa salita niyo, Panginoon, na mas lalo kami, Lord God, na maging malalim, Panginoon, sa iyong salita niyo, Panginoon, na aming pag-aaralan at mas maging strong kami, Panginoon, sa faith namin, mas magkaroon pa kami, Lord, ng more and more spiritual growth and spiritual maturity in the name of Jesus. Na we pray, Lord, na itong New Year na ito, Panginoong Diyos, ay maging victorious sa aming buhay, victorious sa aming journey sa faith namin sa inyo, Panginoon, sa relationship namin sa inyo, Panginoon, sa pag-aaral, sa pagbabasa ng iyong banal na salita, na kami, Lord God, ay maging victorious sa pangalan ni Jesus by your grace alone, O God. And we pray, O God, na i-open niyo po ang aming mga puso't isipan na sa aming pag-aaral ng salita niyo at pagkikinig ay we pray, Panginoong Diyos, na ito ma-apply sa buhay namin, maitanim sa aming puso't isipan in the name of Jesus. Kaya patuloy na mag-reveal, mag-speak sa amin, Panginoong Diyos. Gamitin niyo lamang ako, Panginoon, as your vessel in the name of Jesus. Kayo lamang ang mag-glorify at ma-magnify in Jesus' name. We thank you, Father, Son, and Holy Spirit. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. Amen po. So pasensya na rin po kasi yung boses ko, and at the same time po hindi pa kami as in okay sa inubo kasi kami. So by God's grace ay okay na kami. We are healed by the stripes of Jesus. Amen. So I rebuke ubo in the name of Jesus. No disturbance. Amen. So 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Ito po yung ating pag-aaralan ngayon. Ito po yung ating pag-uusapan ngayon. Amen. Ito po ay common na verse, 'di ba? Sino ba yung palagi nagre-reset ng ganito? I think halos lahat ng Christian alam 'to no? Pero kailangan natin maalala natin, 'di ba? Ang Bible kahit ang Old at New Testament, no? Ang Old Testament, ang New Testament, kahit ilang beses mo yang mabasa, ilang beses mo yang nabasa na, kailangan mo pa rin ma-remind. Kailangan mo pa rin ma-realize ang truth, no? Ng salita ng Diyos. Pakisabi nga po sa katabi nyo, kailangan mo pa rin ma-remind at ma-realize. Amen. So atin pong himay-himayin lang po natin yung verse na yan. Amen. So sabi ng Lord sa kanyang word, therefore if anyone is in Christ na, ang mga tao po na kay Kristo na, yun po yung mga taong nag-accept kay Jesus. No? Yun po yung mga taong yung heart nila is inopen nila to accept Jesus. Is in Christ. Yun po yung mga taong nag-believe kay Jesus at sa ginawa ni Jesus doon sa cross. Amen? Sa ang finished work of Christ on the cross of Calvary. Amen? Sabi din sa pangalawa, He is a new creation. Sino pa ba ang new creation dito? Pakisabi nga po sa katabi nyo, ikaw. Pakisabi ulit sa sarili nyo, ako. Amen. Ako, ikaw, tayo. Na kay Kristo. Amen? Sunod, the old has passed away. Behold, the new has come. Amen. Mayroon pong naglaho at mayroon pong nagbago. May dumating, may dumaan. Di ba? The old has passed away, the new, behold, no? The new has come. Amen? So, sinasabi ng Lord at saka tinuturo ng Lord sa kanyang salita ang pagiging Christian natin. Pagiging believer and follower of Christ ng isang Kristiyano. Ng isang tao na nagwo-worship kay Jesus, nagbi-believe kay Jesus, nagfa-follow kay Jesus, nag-o-obey kay Jesus. Amen po ba? Amen? So, sinasabi ni Lord na if anyone is in Christ, no? Not outside but inside, no? Amen. So yung number one po natin dito na
ating pag-aaralan is number 1, in Christ. Amen. So ang number 1 natin na point is the word in Christ. Pag sinabing in Christ, it's all about our identity in Christ. Sino ba dito ang naghahanap ng ng value? Sino ba dito ang naghahanap ng ng something attention? Sino ba dito naghahanap ng identity or something naghahanap ng na kung saan siya dapat belong? Amen? Kasi maraming mga tao ang na-OP, no? Maraming mga tao ang ang hindi parang ba yung parang naging alone, no? Wala silang kaibigan, wala silang kapitbahay, wala silang kabarkada, no? Or may mga tao din naman na na ayaw makipag-involve, no? Ayaw na na tawag dito? Ayaw kumbaga makisalamuha. No? Kasi ang isa sa mga reason is dahil ang identity nila hindi nila malaman. Hindi nila maintindihan. What is my identity? What is your identity? Our identity is in Christ. Our identity in Christ. Amen. Ang identity mo si Christ. Ang identity mo ay na kay Christ, na kay Jesus. 'Di ba? Parang tayo bilang mga Pilipino, yun yung identity natin. May kilala ka, ikaw ay Pilipino. No, ang dugo mo ay dugong Pilipino. 'Di ba? Taga-Pilipinas ka, no? Yun yung identity mo. Or ano pa, sa pinaka-specific, ano ang apelyido mo, personality mo, no? Yung personal identification mo. Amen? Bilang Kristiyano, bilang tao na sumusunod kay Kristo, mga taong sumasamba kay Kristo, ang identity natin ay si Jesus at na kay Jesus. No? For we as His children, through Son of Adoption. Bakit ang ating naging identity ay si Christ? Amen? Kasi noon, ikaw, ako, tayo ay mga sinners. Noon tayo ay mga sinful na mga tao. Tayo ay makasalanan, tayo ay may kasalanan, punong-puno ng kasalanan, balot na balot ng kasalanan. Ang ating kalikasan noon ay makasalanan, sinful. Nung si Jesus ay napako sa cross, nung si Jesus ay namatay sa cross, the body of Christ, amen, na na-broken doon sa cross. Diba? Nasugatan ang katawan ni Jesus. No? Nabali ang kanyang mga buto. Amen? Namatay siya doon sa cross. Ang kanyang blood na pour out doon sa cross of Calvary. Amen? Para saan? Para ano? Para kanino? Para sa atin at sa mga kasalanan natin. Kaya nga nagkaroon ng kabayaran sa ating mga kasalanan at kapatawaran sa ating mga kasalanan. Hindi lang tayo basta binayaran at pinatawad ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Tayo rin po ay dinamitan, binalutan ng righteousness of God. Pakisabi nga po, righteousness of God. Kaya many times natin na sinasabi palagi na we became righteous, holy. Amen? We became righteous. Hindi dahil sa ating mga ginawa, kundi dahil sa ginawa ni Jesus doon sa cross. Nagkaroon po ng exchange. No, nung Christmas, meron tayong exchange ng mga gift. Pero ang essence doon is yung ginawa ni Jesus doon sa cross. Yun po yung ginagawa natin every Christmas na merong exchange of gift. Dahil minsan nang nakipagpalitan si Jesus ng regalo. Amen? Yung righteousness ni Jesus, nung siya ay nasa cross, yun yung napunta sa atin. Kasi si Jesus, sinless. Pag-sabi nga po, sinless. Wala po siyang kasalanan. Pero inako niya ang ating mga kasalanan. Kaya tinurin siyang makasalanan. Namatay siya in a criminal's death doon sa cross on our behalf. Amen? Para tayo ay maging righteousness of God. Para tayo ay maging righteous before God.
para tayo ay magkaroon ng freedom from sin, from curse, para po tayo ay merong forgiveness of our sins. And most especially, maging anak tayo ng Diyos through Son of Adoption. Anong sabi sa verse sa Ephesians chapter 1 verse 5? Paki-open po ng ating Bible sa Ephesians chapter 1 verse 5 at basahin po natin. Sabi dito, He predestined us for adoption to sonship through Jesus Christ in accordance with His pleasure and will. Amen? Nagkaroon po ng Son of Adoption through Jesus Christ. Amen? Kaya nga, ang pagpunta ni Jesus dito sa mundo, no? Si Jesus tagalangit, galing sa langit, bumaba dito sa lupa para i-reconcile ang tao, ang lahat ng tao, i-reconcile pabalik sa Diyos Ama, pabalik sa Diyos. Amen? Nagkaroon ng reconciliation. Kasi noon, tayo yung mga kaaway ng Diyos. But we praise God, by the grace of God, naging anak na tayo ng Diyos nung tayo ay kay Kristo na. Amen? Through Jesus Christ, naging anak tayo ng Diyos. Dahil kay Jesus. Amen? And through the Spirit of Christ, naging anak tayo ng Diyos. Inadapt tayo ni Lord. Inadapt tayo ng God the Father through sonship, through Jesus Christ, dahil kay Jesus. No? Dahil kay Lord, nagkaroon tayo ng Son of Adoption. We are His children. Through Son of Adoption, our identity is in Christ. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, no? Dapat ang ating identity ma-realize natin na kay Christ pala. Wala sa atin, wala sa iba, wala sa kahit anuman or kahit sino man na kay Christ. Gaano ba kahalaga 'yon? Kasi pagka Kristiyano ka, amen, hindi ka na maghahanap ng affirmation sa ibang tao. Hindi ka na maghahanap ng attention sa ibang tao. Amen? Most of the time, ang kaibigan mo noon, hindi mo na kaibigan ngayon. Bakit? Kasi kung hindi pa mga believer ang mga kaibigan mo noon at ikaw ay nakakilala kay Kristo, mag-iiba ang daan mo. Mag-iiba ang mundo mo. Amen? Amen? Dapat po tayo ay ang ating identity is na kay Christ at dapat alam natin yon. Christ is my identity. Ano ba ang identity na kay Christ? Christ-likeness. The fruit of the Holy Spirit. Amen? Love, joy, peace. Sige nga, pag-memorize nyo nga. Patience. Ano pa? Kindness, goodness, gentleness, faithfulness, self-control. The 9 fruit of the Holy Spirit. Amen? Dapat nakikita sa atin yon. Lord, nawa makita sa amin, Lord. Our identity in Christ. Amen? Di ba? Kaya ka tinawag na Christian kasi ikaw ang nakikita sa'yo at inaako mo na ikaw ay tagasunod ni Jesus. Sumusunod ka kay Jesus na. Amen? Sumasamba ka na kay Jesus. Amen? In Christ, dapat wala nang hiya-hiya. Amen? Ang church, ang pinaka-goal ng church, ultimate goal ng church, yung command ni Jesus na sinabi niya, go and preach the gospel. Fulfill the Great Commission. Amen? Yan po ang pinaka-ultimate goal ng church. Amen? Kaya every members of the church ay merong ministry. Amen? To share the gospel, to preach the gospel. Amen? Kung yung nature natin, meron tayong nature na against kay Christ, dapat mawala yun. Matanggal yun, maalis yun. Amen? Number 2, new creation. No? Kasi dahil binago na tayo ng Diyos. Kasi sabi nga po, binago na tayo ng Diyos. Amen? New creation. We are born again, or also known as spiritual rebirth. Amen? By the regeneration of the Holy Spirit. Paano po yun? Ang sabi sa Titus chapter 3 verse 5, let us open our Bible and basahin po natin. Not by works of righteousness which we have done
Clear po ba? Not by works of righteousness which we have done. Hindi po works of righteousness na ginawa natin. Hindi po yung righteousness na ating ginawa or ginagawa. Amen? But according to His mercy, He saved us. Mercy po yung nagligtas sa atin. Amen? Yung favor, yung grace, that is the mercy of God. Because you receive what you do not deserve. Amen? Through the washing of regeneration and renewing of the Holy Spirit. Amen? Yan po ang ibig sabihin ng born again. Born again experience. Amen? Na born again tayo dahil sa regeneration, washing of regeneration and renewing of the Holy Spirit. Hinugasan tayo, nilinisan tayo, binago tayo ng kapangyarihan ng Holy Spirit. Amen? Can we say, thank you, Holy Spirit? Amen? Thank you, Holy Spirit. Salamat, Banal na Espiritu, for the washing of regeneration and renewing us, renewing our mind, our heart. Amen? No? We are born again. Pag sabi nga po sa sarili nyo, I am born again. Marami, may nagtatanong, ano religion nyo? Born again. No? Sino na nag-ano to? Sino ba ang nag-answer na born again? No? Anong religion nyo? Born again. Kaya ang tingin ng tao, mga born again yan. Religion nila born again. Ang tingin ng tao, ang born again, man-made. Ang tingin ng tao, ang born again, kinuha lang sa Bible na dinikit sa church, dinikit sa group. No? We are born again. Ang born again na word is galing kay Lord. Or born from above. Born by the Spirit, by the washing of regeneration and renewing of the Holy Spirit. Yan po ang spiritual rebirth. No? Mayroon po tayong natural birth. No? Through the womb of our mother. Ipinanganak tayo una doon sa pamamagitan ng womb ng ating mga mother. No? Born of water. Tama po ba? Ang pangalawa na ipinanganak tayo, yun po yung second birth, spiritual rebirth. Amen? Or regeneration of the Holy Spirit. Ang born again is supernatural experience po yun. No? Kaya sinasabi na ang born again is relationship with God. Kasi nung time na nagkaroon ka ng spiritual rebirth or supernatural experience, which is the regeneration of the Holy Spirit, amen? Nagkaroon ka na ngayon ng relationship with God. Ang spirit mo na connected na kay Holy Spirit. Connected na sa Holy Spirit, which is the Spirit of the living God and the Spirit of the living Christ. Kaya may relationship ka na kay God, kay Jesus, dahil sa regeneration, dahil sa spiritual rebirth, na yun ang naranasan mo noon, kung noon ka na born again. Ngayon, kung ngayon ka na born again, yun ang ibig sabihin ng born again. Amen? Kaya born again ang tawag sa atin, or nakikilala tayo, kinikilala ka na born again dahil naranasan mo yun. Amen? Kaya tawag siya born again Christian. Amen? Or Christian. Amen? Na born again ako. Or binago ako ng Diyos. Yun po ibig sabihin nun. Kaya meron ako ngayong relasyon sa Diyos. Amen po ba? No? Yun po yung ibig sabihin ng new creation. Sinabi ni Lord, God declared, you are a new creation. Amen? Christian ka na. New creation ka na. Di ba? New creation ka na. Kaya nga, nung time na nagkaroon tayo ng water baptism, kapag ginagawa natin ang water baptism, ginagawa natin yan as a symbol. Amen? It symbolizes, no? Nung ikaw ay nilubog sa tubig, amen? It symbolizes the death of Christ, the burial of Christ, amen? Nung si Jesus ay namatay, kasama kanyang namatay doon sa cross. Kaya binabautismuhan ka sa tubig.
At nung inihahon ka sa tubig, no? That symbolizes the resurrection of Christ. Nabuhay ka, nakasama ni Kristo. Amen? Nung namatay si Jesus, lahat tayo namatay. No? At nung nabuhay si Jesus, lahat tayo nabuhay. Amen? No? Praise the Lord. Say praise the Lord. Number 3, the old has passed away. No? Ano po yung mga nawala? Ano po yung mga, may sibuyas ako. The old has passed away. Ano po yung nag-passed away? No? Kapag po ang ating ang tao po pag namatay, di ba? He passed away, no? Habang buhay pa tayo, ano yung mga nag-passed away na? Mayroon, di ba? Doon pa lang sa water baptism na nagkakaroon tayo ng understanding na mayroong nag-passed away. May namatay. Amen? Yun yung mga sins natin. Yun yung sinful nature natin. Yun yung mga worldly and fleshly desire natin. Pero bakit po mayroon pa rin akong kasalanan? Bakit po mayroon pa rin akong kalikasan ng pagiging makasalanan? Bakit nagkakaroon pa rin ako ng worldly and fleshly desire? Yes, kasi po nasa katawang lupa pa tayo. Itong katawan natin, sinful ito. Ang na-born again, yun yung spirit natin. Amen po ba? Kasi nung wala pa tayo kay Kristo, patay ang ating spirito. Nung na kay Kristo na tayo, buhay na ang ating espiritu. Nabuhay, binuhay ng Diyos, Espiritu Santo. Amen? Binuhay tayo by the washing of regeneration and renewing of the Holy Spirit. Kaya nga, you are born again or born of Spirit. Amen? Na-born again ka, hindi dahil sa religion or denomination, or hindi dahil sa church, hindi dahil sa group or community ng mga Christian. You are being born again by the power of the Word of God and by the power of the Holy Spirit. Amen? Na-born again ka dahil sa Holy Spirit. Kaya ang Spirit mo ngayon, buhay na. Nung nabuhay ang Spirit mo, na-connect siya kay Lord, sa Spirit ni Lord. Kaya nga, meron na tayong communication kay Lord, meron na tayong connection kay Lord, dahil meron na tayong relationship kay Lord. Kaya sabi nila, or sabi natin, born again is all about, it's all about relationship with God. That is correct. Pero application yon. Pero dapat nating malaman, bakit ka nga na born again? Yun yung ibig sabihin nun. Yung spirit mo at ang spirit ni Lord nagkaroon ulit ng connection. Dahil sa reconciliation na ginawa ni Jesus doon sa cross, Jesus naging bridge siya. Amen? Siya ang naging way, naging bridge through the cross para magbalik loob ang tao, makapagbalik loob ang tao. Dahil hindi kayang maabot ng tao ang kaluwalhatian ng Diyos. Tanging si Jesus lamang ang kayang makagawa nun. Amen? Yung naputol, nadugtong na dahil kay Jesus. Kaya nga, Jesus is the only way to salvation. Amen? The old has passed away. Sabi ni Apostle Paul, ito ang sabi ng Word of God through the life of Apostle Paul. Sabi doon, pakibasa nga po, open natin ang ating Bible sa Ephesians chapter 4 verse 22 through 24 upang ating mas malaman at maunawaan bakit kailangan ang old mag-pass away or kailangan nating kalimutan, kailangan nating talikuran, no? Bakit sabi nga nag-pass away na yung mga sins natin, sinful nature natin at ang ating mga world and fleshly desire pero naranasan pa rin natin. May sinasabi ang Lord that you put off, hubarin, concerning your former conduct. Amen? The old man, which grows corrupt according to the deceitful lusts, and be renewed in the spirit of your mind, and that you put on the new man, which was created according to God, in true righteousness and holiness. Dahil meron na tayong Holy Spirit, sinasabi ng Lord sa pamamagitan ng buhay ni Apostle Paul na alisin nyo, hubarin nyo, tanggalin nyo, talikuran nyo ang dating buhay concerning your former conduct, yung dati nyong pamumuhay, yung dati mong ginagawa,
kung anong ginagawa mo, kung may mga bisyo ka, amen? Kung meron tayong mga ugali na masasama, talikuran natin, amen? Let us ask God for help, that God will teach us according to His way, according to His word, according to the will of God. Sabi dito, the old man which grows corrupt according to the deceitful lust. Amen? And be renewed. Amen? Magmabago tayo in the spirit of our mind. Kaya kailangan ng repentance. Yun ang ibig sabihin dito, repentance, which is the change of mind and the change of heart. Amen? And be renewed in the spirit of your mind, and that you put on the new man which was created according to God. Atin daw damitin natin, isuot natin, ibalot natin ang bagong tao. Amen? Na ibinigay, ipinagkaloob ni Kristo sa atin, the new man, the born again man. Amen? The born again, the new creation na dapat idamit natin, ang bagong buhay, ang bagong pamumuhay. It means tanggapin natin kung anong kaloob na ibinigay ng Diyos sa atin. By the grace of God, ikaw ay binago na ng Diyos nung tinanggap mo si Jesus. Kaya kailangan natin mamuhay according to the will of God, not according to our flesh, na in the true righteousness and holiness. Amen? Kaya kailangan natin bumalik sa Diyos. Kailangan natin manumbalik sa Diyos. Kailangan natin magbalik loob sa Kanya. Amen? Kailangan natin isurrender ang ating buhay at ang ating puso sa Panginoon. Isuko natin sa Kanya na let us repent, na sabihin mo na, Lord, change my mind. Change my heart, Lord. Amen? At ma-realize mo na ang ginagawa mong kasalanan, yun ang makakapagdala sa iyo papunta sa hell. Tandaan mo, intindihin mo, unawain mo na ang bawat kasalanan na ginagawa natin, yun ang mga pagpadala sa atin papunta sa dagat-dagatang apoy, na doon walang hinto, ang init, hindi lang init, kundi apoy. Amen? Dagat-dagatang apoy yun. Yung buhay doon is walang may kumpara dito. Kung gaano kahirap ang buhay sa mundo, mas mahirap doon. 100 times, 1,000 times, that is eternal. Amen? Kung dito napasok ka lang ng isang daliri mo, how much more yung buong katawan mo? Kaya nga sabi ni Jesus, kung ang mata mo or isa sa mga mata mo or ang isa sa mga kamay mo ang nagkasala, putulin mo yan. Ang ibig sabihin ni Jesus, putulin mo ang ginagawa mo. Amen? Cut off. Amen? Yung nagkukos ng sin. It means binigyan ka ng Lord ng freedom to choose, to decide. Freedom of will or free will. It means binigyan ka ng Lord ng choices, ng decision na kaya mo pala. Kasi binigyan ka ng Diyos na pwede kang pumili. Kaya wag mong sabihin na hindi ko sinasadya. Wag mong sabihin na Lord, hindi ko naman alam, Lord. Kahit alam mo na. Amen. Wag nating sabihin na hindi ko sinasadya na nagawa ko 'yon. Pero alam mo naman na ginawa mo 'yon, or alam mo naman, intention naman natin 'yon, 'di ba? Kaya nire-remind tayo ni Lord, no? Kasi ang ating katawan is sinful. Ang nature natin is sinful. Kaya merong sanctification. Merong progressive sanctification. Amen? Merong positional, merong progressive, amen? At merong ultimate sanctification or complete sanctification. Ang sanctification, yun yung pagbabago na ginagawa ng Diyos sa atin araw-araw, oras-oras, palagi yun. 24 hours, 24/7. Ginagawa ng Diyos yung pagbabago sa ating buhay, sa ating puso, sa ating katawan, sa ating kaluluwa, sa pamamagitan ng banal na Espiritu at sa pamamagitan ng kanyang salita. Amen? Number 4, the new has come. Pakisabi nga po, the new has come. Amen? Dumating na ang bagong taon. Amen? At dumating din sa atin ang bagong buhay, ang bagong pag-asa, ang bagong tayo. Amen? The new has come, reminding us. No, the Lord is reminding us, realizing that Jesus make all things new. He makes all things new. No?
The second one is stepping into the way of Christ. Since the new has come, no? The new has come. Itong mga salitang ito, it reminds us to make us realize that Jesus, He makes all things new. Pakisabi nga po, Jesus makes all things new. Amen? And kino-command ni Lord sa atin, no? Simula nung tanggapin mo at kilalanin mo si Jesus sa iyong buhay, you are now stepping into the way of Christ. No? Way ni Jesus. Pakisabi nga po, way ni Jesus. Yes, we are stepping into the way of Christ. Itong New Year na ito ay another stepping stone. Kung sabi pa nila, stepping stone. No? Stepping into the way of Christ. No? Balikan natin ang Panginoong Hesus kung lumayo man tayo ngayon. Amen? I-relate natin sa bagong taon yung ating sarili. Lumayo ba ako sa Diyos? Pwedeng nasa church tayo, nasa loob ng church, pwedeng tayo sumasayo, tumutugtog, pero malayo ang ating puso sa Panginoon. Pwedeng ako, pwedeng ikaw, pwedeng tayo. No? Walang exemption. Lahat po tayo atin pong i-observe, no? Sabi ni Kathleen nung nakaraan sa akin, ipa-search mo kay Lord yung heart mo, no? Kasi yun po ang kailangan natin. Kasi minsan nagkakamali po tayo. Kasi minsan nagkakasala po tayo at nagkukulang minsan. Amen? Ipa-search natin kay Lord. Ipa-examine natin kay Lord ang ating puso, ang ating buhay. Lord, anong level na ba ako? No? Saan stage na ba ako, Lord? Ilang percent na ba, Lord? No? We are saved by the grace of God. Buo yun, complete yun. Ang salvation at redemption na ginawa ni Jesus sa atin. Our past, present, and future sins ay binayaran ni Jesus. Amen? Kaya sabi ni Lord, putulin mo. Amen? Tanggalin mo, talikuran mo ang dating ikaw. No? Idamit mo ang bagong ikaw, balutin mo ang bagong ikaw na na kay Kristo. Ikaw na na kay Kristo, amen? No? Sa mga ugali natin, no? Alisin natin 'yon. Amen. Hindi mo naman talaga maalis 'yon. Kailangan ma-realize mo na grace of God lahat. Kapag na-realize natin, na-remind tayo na grace of God lahat, susuko tayo sa Panginoon. Na Lord, biyaya mo pala lahat, Lord God. Na nabubuhay ako ngayon, nakatayo ako ngayon, humihinga ako ngayon, wala akong sakit ngayon dahil sa biyaya mo, Lord God. Nakaabot ako ng 2026 dahil sa biyaya mo, Lord God. Amen? Ang biyaya ng Diyos ay ang ating na-receive na hindi natin deserve. At hindi yon dapat, actually, hindi dapat gawin ni Lord yun para sa atin eh. Pero love tayo ng Lord. Kahit hindi ka kaibig-ibig sa tingin ng ibang tao, sa Diyos, you are loved by God unconditionally. Amen? Amen? Ang ating dating pagkatao, kung nadadala pa rin natin ngayon, na nakikristo na tayo, tanggalin po natin, talikuran po natin. Huwag tayong mahihiya. Tanggalin natin pagiging mahihiyain natin. Tanggalin natin pagiging magalitin natin. Ouch. Tanggalin natin yung yung mga bisyo sa ating buhay, sa ating katawan. Amen? Dapat lumakad tayo papunta sa daan ni Kristo. Amen? Minsan, wala tayong pakialam sa paligid. Wala tayong pakialam sa ibang tao. Wala tayong pakialam sa kaibigan natin, sa kapatid natin, sa kapitbahay natin, na kailangan pala natin i-share ang gospel sa kanila na hindi pa nakakilala kay Christ. Amen po ba? Hallelujah. Praise God. So yun po dapat ang gawin natin. Amen? Observe natin ang ating mga puso. Ipa-search, ipa-examine natin kay Lord.
Lord, ano pong mga bagay na hindi ayon sa kaluwalhatian niyo, hindi ayon sa kalooban niyo, Lord. Alisin niyo nga po, Panginoon, dahil hindi ko kaya kung wala kayo, Lord. Alisin niyo po, Panginoon. Amen? Sabi sa Revelation, then he who sat on the throne said, behold, I make all things new. Yun po ang sabi ni Jesus. And he said to me, write, for these words are true and faithful. That is the prophecy of the book of Revelation. Amen? Na darating ang time na the Lord Jesus will make all things new. Amen? Praise God. So conclusion. Hallelujah. Conclusion po natin. Praise the Lord. Basahin po natin. As Christian, our life is to glorify the Lord alone, declaring His Lordship. Jesus gave us freedom so we can worship and serve Him. He saved and changed us, for we are sinful. He restored us to become His own. Amen? Si Lord, si Jesus. As Christian, amen, tayo po yun. Our life, ang buhay natin, is to glorify the Lord alone. Amen? Kaya kahit nasaan tayo, dapat mag-glorify si Lord. Dapat nakaka-glorify kay Lord ang lahat ng ating mga ginagawa. Amen? Ano ba yung mga nakaka-glorify kay Lord? No? Yung ano ba, yung hindi ko pa salamuha sa tao, nakaka-glorify ba yun kay Lord? Tanungin natin si Lord. Amen? Kung hindi tayo nagbabasa, nag-aaral ng salita ng Diyos, kung wala tayong Bible reading, hindi tayo nag-i-study ng Bible, tanungin natin si Lord, nakaka-glorify ba yun sa Kanya or hindi? Amen? No? Kahit mga simpleng bagay. What if dumating ang time na hindi na available ang Bible? Doon mo lang ba marerealize or doon mo lang ba gagawin na, Lord, magbabasa na ako, Lord, please bigyan mo ko ng isang Bible, Lord. Kahit King James, Lord. No? Doon lang ba natin marerealize, no? Napakahalaga po ang Bible reading. Reading the Bible, studying the Bible. Amen po? Declaring His Lordship. No, yung Lordship na Jesus is our Lord. He is Lord. Jesus is Lord. He is our Lord. He is the Lord of Lords. Amen? Lahat ng area at aspect ng buhay mo, yung buhay mo, buong puso mo, dapat you are declaring, believing, no? And obeying the Lordship of Christ. Amen? Ang Lordship of Christ dapat nagahari dapat yan sa lahat ng area at aspect ng ating buhay. Sa buong buhay at buong puso natin, dapat ang Lordship of Christ, naghahari dapat yan. Na dapat makilala mo na si Jesus, siya na hindi lang siya ang may likha sa iyo. Siya na rin ang may-ari ng buhay mo at ng puso mo. It means hindi na ikaw ang masusunod, siya na. Hindi na ikaw ang may-ari, siya na. Amen? Jesus gave us freedom so we can worship and serve Him. Nagkaroon tayo ng freedom nung si Jesus ay napako sa cross of Calvary, nung namatay siya doon. Nagkaroon tayo ng freedom. Bakit? Noon, we are slave sa kasalanan. Ngayon, meron na tayong kalayaan. Kalayaan na hindi sa gagawin mo lahat ng gusto mo, kundi kalayaan na sambahin ang Diyos at paglingkuran siya. Amen? Dahil yun ang purpose of God. The purpose, the plan of God na niligtas ka niya para maging pag-aari ka na ng Diyos muli. Amen? Noon, of course, we are created by God. Lahat ng tao nilikha ng Diyos. May likha ng Diyos sa lahat ng mga tao. Pero nung wala pa tayo kay Kristo, we are slave of sin. Amen? Hindi ka pagmamayari ng Diyos noon. We are slave of sin noon. Ngayon, you are slave na ni Jesus or servant of Christ ka na ngayon. May freedom ka na dahil pagmamayari ka na ng Diyos ngayon.
freedom to serve Him, freedom to worship Him, freedom to live according to His way, according to the will of God, according to His righteousness and holiness. Bakit wala tayong freedom noon na mamuhay ayon sa salita ng Panginoon, ayon sa kalooban ng Panginoon? Dahil wala kang kakayanan. Wala kang kakayanan, wala kang power to live according to Jesus, to live like Jesus, to walk according to Jesus, to be Christ-like, no? Yung buhay mo. Amen? He saved us and changed us for we are sinful. We praise God dahil tayo ay niligtas na ng Diyos. He restored us to become His own. Amen? Ni-restore ka ni Lord para maging pag-aari ka niya muli. Alalahanin po natin na tayo po ay pagmamayari na ng Diyos. Amen? Hindi ka pagmamayari ng kahit sino man. Sa Diyos ka lang. Amen? Kaya lahat ng ating gagawin, lahat ng ating mga ginagawa, amen, dapat is nakaka-glorify kay Lord. No? If anyone is in Christ ka na ba? Na kay Jesus ka na ba? He is a new creation. He or she is a new creation. The old has passed away. Behold, the new has come. Amen? Praise the Lord. Praise the Lord. Sige po, let us all stand and let us pray. Hallelujah. Hallelujah. Oh, we give thanks to you, Lord. We give praise to you, Lord. Lord God, salamat. Thank you for reminding us. Thank you for teaching us, Lord. And for making us to realize, Lord God, for these new beginnings, Lord, na as we start sa taon na ito, Panginoon, itong New Year na ito, Panginoong Diyos, magi-start kami, Lord, magi-step kami, Panginoon, stepping into your way, O God, your will and your word. Panginoong Diyos, help us by your grace. Help us by the power of the Holy Spirit na itong taon na ito, Lord, ma-overcome namin lahat ng mga challenges, lahat ng mga trials and tests, O God, persecution, rejection, Lord God, ma-overcome namin, Panginoon, in the name of Jesus. Na Lord, patuloy niyo, Lord God, na ipaalala sa amin, patuloy niyo kaming turuan, O Lord God, na we are already a new creation. We are already a born again, Lord God. Na born again na kami, Panginoon. Na binago niyo na kami, O Diyos. Na kami, Lord God, ay mayroon ng relationship sa iyo, Panginoon. Na kami, Lord God, ay dinamitan niyo ng bago, Lord, which is your righteousness, Lord. Na ipaalala niyo sa amin, Panginoon, na hindi kami nanatiling sinners, O Lord, but we are now a new man, a new creation. Now we are righteous na, Lord God, by your grace, through Jesus Christ, and through the washing of regeneration and renewing of the Holy Spirit. Na Lord, we are not righteous, not by our own works, but by the finished work of Christ on the cross. Lord, thank you for the righteousness. Thank you for the holiness, O God. Thank you for the salvation and redemption. Thank you for dying on the cross of Calvary and for raising from the dead. For us to have freedom, Panginoon. Eternal life, Lord God. Healing, Lord. Hope, deliverance, reconciliation, Lord. Redemption, salvation, O God. In the name of Jesus. Thank you for the forgiveness of our sins, O Lord. In the name of Jesus. Thank you, Lord, that through you, Lord Jesus Christ, kami, Panginoong Diyos, ay meron ng boldness, Lord, to come into the presence of the Lord God Almighty, in the Holy of Holiest, Lord, in the Holy of Holies, because of the precious blood of Jesus Christ na nakabalot sa amin.
and because of the righteousness of Christ na nakadamit sa amin, Panginoon. Na Lord, hindi kami, O God the Father, ang nakikita nyo, kundi si Jesus na yung bugtong na anak ang nakikita nyo sa amin, sa puso namin. We thank you, Father, for giving us your Son, Jesus Christ, to die on our behalf. Thank you, Lord. Thank you, Panginoon. Dahil the old has passed away and the new has come. Thank you, Panginoon, sa bagong buhay, sa bagong pag-asa, O Lord God. Thank you, Panginoong Diyos, sa bagong taon ay pinagkaloob niyo sa amin at ipinagkatiwala. We pray, Lord, na ang TFI Church Apayao, Lord God, ay patuloy na i-anoint at i-bless nyo. Patuloy, Lord God, na maging built, founded, grounded, and rooted in your word, Panginoon. And I pray na ang power ng Holy Spirit patuloy, Lord God, na mag-manifest sa TFI Church Apayao in the name of Jesus. I declare that the power of the Holy Spirit will manifest, Lord God, sa TFI Church Apayao, na ang bawat member ng TFI Church Apayao, Lord, from the pastors to the leaders, workers, down to the members, Panginoon, in Jesus' name, will experience, Lord God, signs, wonders, and miracles. The power of the Word and the power of the Holy Spirit ay maranasan nila sa pangalan ni Jesus. Na I pray, Lord, na magkaroon ng revival, O God, great harvest, Panginoon, over TFI Church Apayao. We continually declare, O God, that you are the King of Kings and the Lord of Lords over TFI Church Apayao. We continually declare, O God, that you are the God, the King and Lord over Apayao, O God, and all over, Panginoon, North Luzon, in the name of Jesus Christ. I pray, Panginoon, na patuloy niyong gamitin ang TFI Church Apayao, Lord God, na kayo lamang ang mag-glorify sa kanilang pag-reach out ng mga lost souls at sa kanilang pag-preach, pag-share ng gospel to all the lost souls, Lord God. And I rebuke, Panginoon, lahat ng mga gawain ng kaaway over TFI Church Apayao ay hindi magtatagumpay. Lord, we believe, O God, we all know, Panginoon, na kasama namin kayo, O Diyos, through online, Panginoon, or on-site, Lord. Kasama namin kayo, Lord God. And we thank you, Lord, dahil walang disturbance ng kaaway sa aming online Saturday service sa oras na ito, Panginoon. We thank you for this victory in the name of Jesus Christ. I declare victory, Panginoon, sa lahat ng mga nakikinig at nanonood, O Lord, in the name of Jesus. I declare blessing, O God. I declare that your presence, O God, be upon us always in Jesus' name. Saan man kami, Lord God, pumunta, Panginoon, Lord God, I pray in the name of Jesus na, Lord, kasama namin palagi ang presensya nyo, ang banal na presensya nyo, Lord, in the name of Jesus. Dalangin ko, Lord, na ang banal na salita nyo at banal na Espiritu nyo, Lord God, patuloy na magpunot, magpuspos sa amin, Panginoon, in the name of Jesus. Na, Lord, maging contented and satisfied kami, Lord, by your presence alone, in Jesus' mighty name, in Jesus' name, by the power of the Holy Spirit. I pray, Lord God, na patuloy, Lord God, na maging on fire ang bawat members, O Lord, ng TFI Church Apayao, na ang joy, ang love, ang peace, Panginoon, patuloy nilang maranasan sa pangalan ni Jesus. I pray, Panginoon, na, Lord, even sa mga nanood, Panginoon, online, Lord, dalangin ko na kayo palagi ang kanilang maranasan, O Diyos, ang blessing at ang presence nyo, Panginoon, at ang salita nyo na aming napakinggan ngayon sa oras ito, Lord God, matanim sa aming puso't isipan. And we pray, Panginoon, na hindi kami, Lord, manatili, Lord God, na the same today, Panginoon, kundi, Lord God, patuloy kami ay mag-grow at mag-matured spiritually sa salita nyo sa pangalan ni Jesus. Na patuloy kami, Lord God, na magkaroon ng boldness and courage, Lord, to preach and share the gospel, the good news, Panginoon, that you, Jesus, you died on the cross of Calvary for our sins, for the redemption and salvation of all mankind, in Jesus' name. I pray, Lord, ang lahat ng mga pangailangan namin ay ipagkaloob niyo po, Lord God. Patuloy na kami ibalutin niyo, Lord God, ng banal na dugo ni Jesus at ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Salamat, Ama. Salamat, Panginoong Jesus. At salamat, banal na Espiritu. Ibinabalik namin sa iyo, Lord God, lahat ng papurit pa, salamat. The grace of the Lord Jesus Christ, the love of God the Father, and the fellowship of the Holy Spirit
be with us always, now and forever. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah. Amen, amen. Diyos, ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ay nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay dapat at wagas. O Diyos, wala nang papatay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, yan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilahin ka sa buhay ko. Di nagbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, darayan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka. Anak ka sa buhay ko, o aking Ama. Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay dapat at wagas. O Diyos, wala nang papatay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Hindi nagbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari. Magliwanag ka sa buhay ko, o aking Ama. Ate Kat, closing prayer po. Yes, Lord God, hallelujah. Tayo po ay i-close natin ang service natin through our prayer. Amen.
Hallelujah, Lord God. We praise you. We honor your name, Lord. Salamat, O God, sa oras na ito, Panginoon, na binigay mo sa amin, Lord God. Salamat, Lord God, sa victorious, O Lord, na Saturday online service namin, Panginoon. Hallelujah. You are worthy to be praised. You are great God. You are the God of our salvation. You are our eternal God. Hallelujah. The God of Abraham, Isaac, and Jacob. You are worthy, O God, to receive all the glory, the honor, the praise, adoration, O Lord, belongs to you alone. Lord, thank you so much, O God, for reminding us, O God, that we are a new creation in Christ. All things has gone, O Lord. We are a new creation through Christ Jesus. The righteousness of Jesus Christ, Lord, ang nakikita, Panginoon, sa buhay namin, O Lord. Ikaw lang, O God, ang nahayag, Panginoon, sa buhay namin. The glory of Christ Jesus ang nakikita sa amin, O Lord. In our daily walk with you, O Lord God. Patuloy mo po kami, O God, na baguhin. Transform us continually, Panginoon, to the image of Jesus Christ. Purify us, O Lord, with your precious blood. And Lord, we can represent you better, Panginoon, every day of our lives, O God. To our friends, loved ones, families, O God. To our neighbors, Panginoon. Hallelujah. And Lord God, thank you so much, O Lord, for your word, O God. Na yung salita mo, Panginoon, ang siyang nagbabago patuloy sa amin, Lord God. Let your word, O God, continue, Lord God, to renew us, O Lord, day by day. Continue, Lord God, to transforms us, O God, fully, Panginoon. To fully surrender our lives, O God, before you, O Lord. Hallelujah. And Lord God, sa oras na ito, Panginoon, maraming salamat, Lord God, sa lahat, Panginoon, ng ginamit mo, Lord God. Mula umpisa hanggang sa matapos ang service na ito, Lord. Let your holy presence, O God, patuloy, O God, na maranasan namin. And maraming salamat din po sa banal mong Espiritu na siyang nag-move, O God, sa bawat isa sa amin. Thank you, Lord, for your Holy Spirit, Lord God, na siyang naranasan namin, O Lord. Your Holy Spirit is a person, Lord God, that we are, O God, the temple of your Holy Spirit. And Panginoon, sa oras na ito, Panginoon, i-bless mo din po, Lord God, yung ginamit mo, Lord God, na mag-share, O Lord, ng yung mga salita, Lord. Na patuloy mo siya, O Lord, na gamitin powerfully, mightily, O Lord, sa panggamitan mo sa kanya, Panginoon. Patuloy mo din po siya, O Lord God, na i-renew yung kanyang strength and i-heal, Lord God. And Panginoon, na ikaw lang, Panginoon, ang makita sa kanyang buhay, Lord. Ikaw lang, O God, ang ma-magnify, mag-glorify sa kanya, na you must increase and he must decrease, Lord God. Hallelujah. And Lord God, sa buhay, Panginoon, ng TFI Apayo, Panginoon, patuloy mo sila, O God, na bless, patuloy ka, O God, na mag-move, Lord God, sa kanilang buhay, O Lord. Patuloy mo sila, O God, na ilapit sa'yo, Panginoon, na they become more deep, Lord God, in their relationship with you, Lord God. And gamitin mo sila, O God, powerfully, Panginoon, in the advancement of your kingdom, Lord. Saan man sila magpunta, Panginoon, saan man sila dalhin, Lord God, na ikaw, Lord, ang makita sa kanilang buhay, Panginoon. Hallelujah, yung mga young people, O God, na ikaw ang maghari, mag-rule, mag-reign sa kanilang buhay. Hallelujah. Even, Lord God, ng lahat, O God, ng mga nakijoin ngayon, Panginoon, sa oras na ito, sa live, O Lord, sa Zoom, O Lord, patuloy ka, O God, na mag-move, Lord God, sa buhay namin. We continue, Lord God, to offer our lives unto you, Lord, as a living sacrifice. Move, O Lord, in our lives. Continue, Panginoon, to renew our strength. Continue, Lord God, to bless each and every one. Continue, Lord God, to give us favor, O God. And as we step into this new beginning, Lord God, this new year, Lord, ikaw, Lord God, ang mag-move sa buhay namin. Samahan mo po kami, Lord God, sa taong 2026, O Lord, na kami po, O Lord, ay maging a victorious lagi, Panginoon, through your Son, Jesus Christ. And Lord, walang gawain ng kaway magtatukumpay sa amin in Jesus' name. Hindi po kami matideceive, O God. And let your perfect will be done, O Lord, ang mangyari sa mga buhay namin, O Lord. And we acknowledge, O God, that you are the God of our lives, O Lord.
that you are the God who is our Lord and Savior. O Lord, na patuloy kami, O God, na nagpapasurrender, O Lord, sa iyo, Panginoon. Hallelujah. That you are our Master, that you are our Savior, O Lord. Maraming salamat, O God, and sa lahat, Panginoon, ng mga prayers namin, O Lord. Hindi namin na-speak, Panginoon. You know everything, O God, and we commit to you, O God. We fully surrender everything to you, Lord God. Our prayers, O Lord. At ikaw, O God, ang makatagpo, Lord God, sa bawat isa sa amin. Hallelujah. Lord God, we thank you so much. We exalt your name on high. O Lord, we believe, Lord God, that sa oras na ito, Panginoon, ay kami, Lord God, itong mga worship namin na ito, Panginoon, sa iyo, Lord God, ay nakarating, Lord God, in your throne, O God, like a sweet aroma. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord God. Lord, we thank you and we exalt your name on high. Thank you, Banal na Espiritu, ikaw ang patuloy, Lord God, na mag-move sa bawat isa sa amin. Hallelujah. And sa paghiwalay namin temporarily, Lord God, be with us, O Lord. Guide us. Patuloy kami, O God, na ma-comfort, O God, ng iyong Holy Spirit, and let your peace, let your joy, O God, maranasan namin, O God. Hallelujah. We thank you and we glorify your name. We give you all the glory, the honor, and praises. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Salamat sa Panginoon sa isa na namang gabi ng online devotion na puno ng pagpapala. Tunay na nararamdaman natin ang kanyang presensya sa ating mga awitin, pananalangin at higit sa lahat sa kanyang salita na ibinahagi ng ating messenger pastor na si Pastor Gary Aborita mula Abu Dhabi, Dubai. Maraming salamat, Pastor, sa buhay at ministeryong ginamit ng Panginoon ngayong gabi. Nagpapasalamat din kami sa lahat ng nakisama sa atin sa Zoom at sa Facebook Live. Ang inyong pagkikibahagi ay nakapagpapalakas ng ating pananampalataya at higit na nakapagbibigay kalwalhatian sa Diyos. Huwag po ninyong kalimutang i-like at i-follow ang ating official page, TFI Aninipan Flora Payo, para lagi kayong updated sa ating mga gawain. Maaari rin po kayong mag-comment ng inyong amen bilang patunay na nakasama namin kayo ngayong gabi. At kung mayroon kayong prayer request, maaari ninyo itong i-comment o i-PM sa ating page upang maipanalangin namin kayo. Muli, maraming salamat po sa bawat isa. Naway ang kapayapaan at biyaya ng ating Panginoon ay sumaatin hanggang sa muli nating pagkikita. Pagpalain tayong lahat ng Diyos.